Okay na? Sige. So we are already done with the gastrointestinal tract. So first, pagkain mo ng hamburger, saan first pupunta yung pagkain? The mouth. The mouth is responsible for what? What kind of digestion? Chemical, mechanical? It's both. Okay? Both mechanical because you chew. Okay? Ang tawag dyan is mastication. After which, no, kanang laway nimo, no, which contains a lot of enzymes. Pinakamarami would be what enzyme? Amylase. Okay, your amylase, your salivary amylase is the one responsible for initial chemical digestion of what you eat. That's why when you eat burger, after even though nga nag-chew ka, ang tinapay nagatunaw po because you have chemicals in your mouth. And that is the salivary amylase. Nagets ba? So after ni mo pagtulon, no, sige, question. What is the tissue responsible for the mouth? Stratified, squamous, epithelium, non-keratinized. Okay? Muna dapat, diba? Ingon ako sa video, what you need to know is the tissue inside that organ. So after ni mo pag-chew, what's the next na may tabo? You swallow. When you swallow, it goes into what organ? Esophagus. The question now is, what is the lining of the esophagus? It's stratified, squamous, epithelium, non-keratinized. Same lang yan siya sa bunganga mo. Okay, yun nga lang, wala siyang salivary enzymes, wala siyang enzymes na mapuproduce, that's why medyo wala siya pulos. Kung saan ay pulos niya, agyanan. Agyanan sa pagkaon gikan sa baba, paadto sa stomach. Okay? So your stomach is one of the challenging organs because mas marami-rami ang tissue components nung anaadiha. Diba? Sa itong akong ipamemorize sa inyo ha, the different cells and what enzymes they produce. Okay? So lalabas yan siya sa exam sa Thursday. Okay? Next, after sa stomach, no? After sa stomach, saan pupunta yung pagkain? In the small intestine. Specifically, what part? Diba? Sabi ko sa video, DJI. Okay? Anong D? Duodenum. J? Jejunum. I? Ileum. If wag mo kainan ng DJI, that camera gimbal is a DJI. Okay? That's why medyo madali siya ma-remember if you are fan of technology. Okay? So DJI, duodenum, jejunum, and ileum. Sino yung pinakamahaba? Jejunum or ileum? Sige, lalabas yan sa exam. Okay? Diba, you have the letter C. That letter C na galing sa stomach is the duodenum, which has how many parts? 4. Okay? Tapos, yung ganyan, that would be the jejunum. Then, yung medyo maliit na, parang medyo complicated tingnan, that is the ileum. Ileum, anong next sa ileum? Diba? Maana na siya, nasa sa center. Pag ana niya sa gilid, unsa niya part dire? The large intestine, that's in general. Pero ano yung pinaka-next na part ng ileum mo? Ascending colon. What specific part of the ascending colon? The cecum. Okay? Yung cecum, ang bitil-bitil diha, okay, tanin. Diba? You have here the stomach. This is the duodenum. This is the jejunum. This is the ileum. Diri ang boundary sa ileum. Okay? So, ang boundary sa ileum, you have the ileocecal valve. Okay?
After sa ileocecal valve, this is the cecum. Ang nabitil-bitil diha sa cecum is the appendix. So asa makita ang appendix? Sa small or sa large intestine? Large intestine. So after ani, musaka ang pagkaon diri, mo ning ginatawag siya nga ascending colon. Kaning naga-ani, naga-cross, no? That is the transverse colon. Yung pababa, that is the descending colon. Yung pa-S, that is the sigmoid colon. Yung malapit sa puwerta pero hindi talaga siya yung puwerta, anong tawag? Rectum. Yung lalabasan ng tae? Anus. Okay? So tama ba kapag nag-sex yung male to male, ang tawag ba is anal sex? Hindi. Ano dapat? Rectal sex. Okay? Kasi saan pumapasok? Rectum. Okay? Kung medyo ducks pag yun, asa maabot? Sigmoid. Okay? Kaabot na siya sa sigmoid. So review lang to. That is the what? The digestive tract. Okay? Kung asa nag-aagi ang pagkaon, ang tawag niya is digestive tract. So ang atong i-discuss this afternoon are the organs na hindi dinadaanan ng pagkain. Pero they are responsible for digestion. Kaya sila tinatawag na accessory organs of the digestive system. So these are the liver, the pancreas, and the gallbladder. Okay? Kailan mo atay? Yes, that's the liver. Ipasiguro mo kailan atay. Kailan mo abdo? Yes. Ug wala ko kabalo sa pangalan sa pancreas. Okay? Pero kabalo mo sa bangungot? Yes. No. Related yan siya sa pancreas. Okay? So we are going to discuss now about the liver. So the liver is the largest gland of the body. Is that true? No! Kasi tatanungin mo muna if internal or external. Kapag internal, liver. Kapag external, skin. Okay? So this one, no, can grow until at least 1,500 grams, and that's 2.5% of the total body. And you can see this one on the right hypochondrium, epigastric, and the left hypochondrium. Okay, so ingana siya kadako, no? Ma-occupy niya ning space dire, no? So it receives dual vascular supply. So medyo anatomy nito siya na part. Ang importante na alam mo is that bastante siya o dugo. Okay? So napakadelikado kung sumbagon kasi mong classmate, igo ka diri, no, sa imong right hypochondria, nako ang chance nga mo buto ang liver. Okay, kung buto ang liver, since daghan mo adto nga dugo diha, patay kang bata ka. Because, no, maraming pumupunta na dugo dyan. Okay, that is 25% coming from the hepatic artery and 75% coming from the hepatic portal vein. Saan ba galing yung hepatic portal vein? Bakit dumadaan siya sa liver? Coming from the small intestine. Okay? So, di ba? When you go back to this one, no, makita ninyo diri na maato na siya. Maato siya sa small intestine. Doon, ari man ang liver, nga makaabot man siya. Kung sa'y purpose ka sa imong small intestine? What's the purpose of the small intestine? Absorb nutrients. Di ba? Absorb nutrients. So after absorb sa imuhang hepatic portal vein sa imong small intestine, dalo na niya karon para i-process ang nutrients asa liver. Okay? So tanang ginapangkaon nimo, muagi gyud na sila tanan sa liver. Okay? That's why if sige kag inom og tambal, for example paracetamol,
Asa mo agi ang paracetamol? Liver. Asa mo agi ang alcohol? Liver. So tanan nga gipang-absorb sa imong small intestine, mo agi na sila tanan sa liver. Kung sige kang kaon og tambo, unsa may tabo sa imong liver? Fatty liver. Does that make sense now? Yes. Okay? So ngayon, let's talk about the structure of the liver. Remember that your liver is composed of different kinds of tissues. Ang pinakauna, connective, no? Saan? On the capsule. Ibig sabihin ng capsule, it is the one that encapsulates the liver. Okay? Trabecular and reticular fibers. So, you have two types of capsule. Dalawang layer yan. Anong pinakauna? The serous, and anong pinaka-next? The fibrous layer. Okay? So, yung serous layer, yan yung tinatawag nating visceral peritoneum. Pero yung next na layer, yan yung tinatawag nating Gleason's capsule. Okay? Pero ang point lang diri is, this one are connective tissue. Okay? So, ito siya. Connective tissue. Okay? Sa gilid. Don't worry about the PowerPoint. I'll send it to you. Tapos hindi naman lumalabas sa exam. Okay? Just study the book. Next, the trabecula. Okay? Yung trabecula, no? The Gleason's capsule extends into the interior of the liver as numerous branching trabecula and septa. I don't know if you can appreciate this one. Okay? So ito. No? Coming from here, this is the connective tissue. Can you appreciate this one? Medyo different siya ng mukha, right? No. Pink, kamugulat tanan dog. Oy. Okay. Basta kani, this is connective tissue. Okay? Karon, lahig yun yung mga nawong ani. Okay? Lahig yun ang mga nawong ana. But if you are going to observe, there is some small speckles of light pink. Okay? Kanang small speckles of light pink, ang tawag dyan is the trabecula. Okay? Sige lang, isend ako ni ang picture kay mas klaro magod siya dili sa laptop compared dili sa projector. Reticular fibers. Okay? This naman is the supporting connective tissue of the liver. So ano to? It lines the sinusoids. It supports the endothelial cells. So saan siya? Saan siya dito? You have the here. Ito naman yung black. Okay? If meron kang light pink na tinatawag na trabecula, yung black, yan naman yung tinatawag na reticular fibers. Okay? Do you still remember yung mukha ng reticular fibers? No? Katong murag darky na itsura. Gidrawing yan na ninyo. Connective tissue, chapter 3. Okay? Sige. Liver parenchyma. Okay? So yung liver parenchyma, this is the liver. And remember in the liver, marami nga siyang blood supply. That's why may tinatawag kang central vein. Okay? So anong purpose ng central vein? To distribute the different distribute the blood to the different vessels. Okay, yan lang naman yung purpose na liver na itong central vein. Tapos, each of that specific area has what you call the lobule. So kung tatanungin ka, what is the structural unit of the liver? That is the hepatic lobule. Ang isang lobule, may vein, tapos merong paganyan. Murag siyang bone kung ihapon. Still remember your osteon? You still remember the osteon? Merong central, tapos nag-ana-ana. No, same rag ihapon na siya diri sa liver. Yun nga lang, di nilang siya yung anak ka-obvious. Pero kanyo, isa kabilog na siya. And this is the vein. Okay? So isa daw kaani, ang tawag diri is lobule. Okay? Para mas ma-appreciate. Isa ka ani, isa ka lobule. Okay? Then you have the central vein.
Ang tawag ani mga cells diri are the hepatocytes. Okay, yun lang yun ang point dyan. Okay? Sige. Diba? You have the lobules. Okay? Yung mga hepatic asinus of rapang forma, ano yan siya? Med school level. Okay? Central vein is an independent venous unit, no? From the central vein, hepatocytes irregularly as plates known as the hepatic lamina. Do you still remember the lacuna in the osteon? Kung naibangag, tapos naay nucleus sa center. So same na siya o concept sa imuhan ani. Okay? Sa imuhang hepatic lamina. Na siya'y bangag, na siya'y nucleus. Itong nucleus niya or itong dark sa sulod, ang tawag niya is hepatocyte. Okay? Sige. We have here the classic liver lobule. You have the central vein. Okay? Ayan. Diba? Cords of hepatocytes. Okay? Sinusoids naman, no, they are blood vessels. No? Technically, they are capillaries. Pero ang purpose lang nito is to diffuse, no, the blood to the liver. Kasi na yung function sa imong hepatocyte. Kasi ingon nga, ang function of the hepatocyte is etc. etc. So the question now is, what is the function of your hepatocyte? To what? To? Andreas naman na tayo. To? Sa function sa liver. To detoxify. Ano ba? Metabolize. Ano ba? To process the what? O, ingani. Kung mag-explain mo sa tiguang, o, ingani ha, paminaw. Kung mag-explain mo sa tiguang, kung saan yung purpose sa atay? Ang purpose sa atay, muna siya ang nagapawala sa kalaway sa imong mga ginakaon. Ginahimo na siya nga tambok sa imong nga liver para magkatambok ka. Okay? Ikatatlo, sa paman, nagabuhat siya og asido para matunaw po niya ang tambok. Mo nang ginatawag nga bile. Okay? No? So later on, you will know that the liver produces the bile. Okay? So anong function ng gallbladder? Store the bile. Okay? So sino ang nagpo-produce? Liver. Sino ang nagsusstore? Bile. Gallbladder. Okay? Pero sino ang nagsisecrete ng bile? Iba ang produce, iba ang store. So sino ang nagsisecrete? Secrete. Siya ang nagapagawas, ana. Ginaluad niya sa imong duodenum. It's the gallbladder pa rin. Okay? Hepatocytes produces, no, eventually, nilalabas papunta gallbladder. Kung kinanglan na sa imong duodenum, ang gallbladder nimo magpusga na siya, eventually, magawas siya sa cells. Okay? Sige. Wala na mga portal space. Okay? Ito mas ma-appreciate mo siya. Huh? You have the central vein and the bile duct. Anong purpose ng bile duct? Actually, ginabalik-balik na ako question. Kumusulod ka, for example, mauning ang hepatic portal vein, mauning apertahan. Musulod ka. So ako ang imong blood, kung sa may hatagan na kamuo, na-harvest na akong pagkaon. Tapos karon, mugawas ko asa sa bile duct. Nga naman, hugaw naman ko. So wala na ko'y pulos. Asa na ko paadto? Sa gallbladder. Okay? So musulod sa hepatic portal vein, eventually musulod siya sa
central vein, mugawas ang secretion asa bile duct. Okay? So naa kay bile duct mo absorb sa katong mga toxin, naa kay central vein na mohatag og nutrients. Okay? So have you tried drinking alcohol, right? Yes. No? Have you tried? You do it here in the Philippines? No. But in Canada, you do. Yes. Okay? O, di na kumamutana, no? Yes, di ba? Yes. Yes. At least, di ba? Honest. O, ikaw, do you drink? No, mag-drink ka. Gusto mong tumaba? No, you don't want. Katong mga payat, no, if you want to get some weight, no, you try damaging your liver. Okay? Ha? Ang tiyan? No? Because, ano nangyayari? Sige. If you drink alcohol, the alcohol will be metabolized by your liver. The liver now will be what? Damaged. Pero, nagampanan niya yung function niya na in-neutralize yung alcohol. Okay? Pero, with neutralizing the alcohol, nagkaka-damage yung liver. That's why katong mga alcoholic, liver cirrhosis na yun sila. Okay? Pero katong normal lang, madadamage siya. So kung madadamage siya, ang function ng liver mo to metabolize nutrients will slow down. So anong mangyayari? Katong imuhang tanang ipangkaon, dili na siya ma-convert into energy. Kung saan ibuhaton niya, kinabugo naman siya, tambok. Ano na lang. So ang buhaton sa imong liver, imuon na lang niya, tambok. So sa asa niya ibutang? Sa liver o sa imuhang lawas. Okay? That's why before pandemic, actually before med school, I only weighed 48 kilograms. No? Iyan ako ka masagamay. Payat pa ko ni kamukha ni JR. Okay? Kalimot ko sa pangalan. Basta kamukha ni JR. Basta payat yun kay ko, 48. But in med school, since we are very palahubog na, no? We tend to have binge drink when we finish exams, no? etc. Until pagka third year na pandemic. Okay, during pandemic, wala may buhaton. May buhaton yung pandemic. Tulog kaon, no? So dahil breakfast, merienda, lunch, merienda, dinner, midnight snack. Plus, inom. So eventually, during pandemic, I weighed 70 kilograms. Yan na nabagid ko. So ang pinaka-key factor yun dito sa akong pagtambok is, dili lang ang kaon, but ang inom. Okay? So kung tagagabi ka kasi tawag na, long neck na emperador, no? Saro din ma-damage yung liver. No, napay tsansa. No? Do you want to get tambok? Apalahubog na. So that's why, mo nang akong mga ginasuggest katong mga payat, if you want to get weight, sige, pag-inom. No? You damage your liver. Okay? So, Dok, if madamage na akong liver, madamage na ba na siya forever? No. Because your liver is capable of regeneration. Okay? As long as dili nimo siya i-expose every day for the next 20 years of your life, that will regenerate. Okay? That's why sa gayong tabo, sa girl, boy, bakla, tomboy ni Vice Ganda, di ba? Liver transplant. Sa ikuhat dito. Tanggalan naman siya, di ba? Tanggalan lang siya o liver, i-transfer dito sa isa. Then the liver will grow. Okay? So, no? Kung naaman kay ibenta sa imong lawas, dili ang imuha
kidney. Unsa man? Liver. Okay, because the liver regenerates. Nadako kayo niya itong liver, pero kung binlan na ni mo naging ani kadako, it will still regenerate. Kung healthy. Okay? Pero kung dili healthy, patay kang bata ka. Okay? So among this, since we are already done with cystosoma, diba? Do you still remember cystosoma? Yes. That cystosoma, specifically japonicum, if that will go to your liver, chronically, it will cause liver cirrhosis. Okay? Tusok-tusokon man guna niya imong liver. So eventually, even though dili ka pala hubog, pero naa kay cystosoma, you will be having liver cirrhosis. Okay? So, pwede ka mamatay dyan. Now, because mag-stay man natin ang kagaw, ako ba ito ang cystosoma? No? So, eventually, mapatay ka niya. Okay? So, bile canaliculi, okay, ang point lang dito is, your liver produces bile. Saan siya dumadaan? Sa bile duct. Okay? Yan. Pero, take note, na dili siya yung anak ka, daghan as compared sa imuhang capillaries. So, isa lang ang tig-sup-sup. Okay? Daghan naga-produce, isa lang ang naga-collect. Okay? Sige. Space of Dice, presence of, take note of this term, ito cells. Okay? Ito cells. And space of Dice. Okay? Mga, kung ano na kayo na siya. Med school level. Ito cells, etc. etc. Okay? Sige. Question so far with the liver. Kung mabubuhay pa ba ako kung every night ako nag-ainom? Depende. Okay? Depende kung sa imong ginainom. Okay? Kung gainom ka beer ta kagabi, okay naman po na. No? Pero kung nag-ainom ka sa ba, syoktong? Napa bang syoktong? Napa? Wala na, di ba? Ara pa? Lambanog. Hindi uso sa ato ng lambanog, no? Hindi uso. Ano lang uso sa ato? Yes. Namin klase 530? Yes. Sabi na ako namin klase 530. Bato sa liver? Liver talaga yung may bato? Okay, ganito kasi yan. Okay? Let's draw so that you will understand. Okay siya. Hindi siya pwede touch. Okay. Di ba you have the, I don't know if makita. For example, this is your liver. Then your liver, meron kasi yung organ na nasa likod lang. Like naalagin siya sa likod sa liver. No, that is the gallbladder. Okay, that's why matagnaan nga ang bato na sa liver. Pero yung bato talaga is where? In the gallbladder. Okay? Hindi magkakaroon ng bato in your liver. Why? Nagkakaroon lang ng bato in the gallbladder. Now, if this is the gallbladder, this is the bile. Pag ganyan kasi yan siya. If this is the gallbladder, ang purpose ng gallbladder mo kasi is to concentrate bile. Okay? So, di ba kailangan mo abdo na may mga tita nga natanggalan na o abdo, kinay bato? Yes or no? Yes. Di ba? Ang nangyayari kasi, pag nagkakaroon ng bato is, yung bile masyadong malapot. Okay? So, if tamaan na siya kaso, sobra na siya sup-sup sa imuhang gallbladder, eventually, maglapot, hangtod mag-form na siya o bato.
So since your since your liver does not concentrate bile, it cannot cause stone. Okay? So ano naman siya? Mag-produce naman siya. After niya produce, muad ko na diri, no, musulod na sa gallbladder. Okay? Pag musulod na sa gallbladder, dito na siya supsupon, eventually dito mag-form ang stones mo. Okay? So kung sige ka o kaon o tambo, dako ang chance nga magka-cholesterol stones. Okay? So saan inoperahan ng pasyente? No? Anong maoperahan man ng pasyente? Kaya ang bato, eventually, ma-stock up anywhere on this area. So kung mag-stock up na siya sa may tabo, dili makagawas ang bile from the gallbladder papuntang cystic duct. Dili niya maluwa. Di man gani kakaihi, lain na gani paminaw, right? So ang may tabo, dili na makagawas ang bile from the gallbladder palabas ng duodenum. Okay? So mauna nga kung sige kagkaon o tambok, sa may nagitabo? Total na naman diyan ang topic. Kung sige kagkaon nga tambok, can you appreciate this one? Nakasa siya? Nala siya sa likod, nala siya sa gilid. Okay? Ang purpose sa gallbladder is this. It tries to take note of the word emulsify. Okay? Emulsification. Emulsify. Kailan mo ng sebo? Sebo sa tambok. Diba? Diba lisod na siya tanggalon sa imong kamot if wala ka ni gamit o sabon. So that is the term, no? Emulsify. So naaputay anak nga tubig sa atong lawas. Ang tawag niya is bile. So kung ma-feel sa imuhang stomach o small intestine nga nakakaon ka og samgyo nga puro tambok. Kasi buhaton si imong gallbladder. Secret o bile. Nga naman. Kay para tong tambok i-absorb sa imuhang lawas. Diba? Kay para dali siya matunaw, dali siya ma-absorb. Okay? Nagets ba? Nagets so far? Yes or no? Yes. Okay? So karon, kung magsige ka kaon og tambok, kasi may tabo sa imong abdo, mag-excrete. So kung naibaton sa may tabo, sige na siya, anak, walay mo gawas na bile. Muna po ba sa may tabo? Sakit kayo do. Eventually, operahan. Wa kayo matambal, anak. Okay? Unless, gamay pa kayo siya, pwede ba siya matunaw? Okay? Pero katong mga dalag ko, dili na siya matunaw. Okay? Sige. No? So, yung unique dito with the gallbladder, no, ang unique dito sa gallbladder is that meron siyang meron siyang unique structure. 3 lang. Di ba dapat pila? 5. Di ba? Pero ang imuhang gallbladder, unique siya. Ano naman? 3 lang ang naasiyahan. Kasi naan? Mucosa, muscularis o serosa. Okay? Unsay wala sa ilaha? Adventitia, ano ba? Ano yung wala? Meron siyang adventitia. Ano yung wala? Submucosa. Okay? Wala siyang submucosa. Okay? Sige. So ngayon dito, no? Ngayon dito, ma-observe nyo in the mucosa area, in the mucosal area, there is a unique, no? Pareho siya sa small intestine. Unsay naa sa small intestine? Villi. Unsay purpose of villi? Absorption. Kung naagani kay makita nga villi, isa lang ang function ana. Unsa? Absorption. Unsay gina-absorb sa imong gallbladder gani? Bile.
Basta gina-absorb sa small intestine? Nutrients. Okay? So, naa siya'y villi. Okay? So, kani siya, no? Same na siya sa imuhang small intestine. Unsay naa? No? Unsay naa diri? Simple columnar epithelium. Okay? So, kapag ang pinag-uusapan is an absorption na function that is simple columnar epithelium. Specifically, what part of the mucosa? The venous part. Naisip ninyo, ano mangyod nga na yung ani to? Ano na yung ana? Sige daw, let's go back to your high school. Nganong na yung ana? Nganong naa siya paana-ana? Nganong di man pwede dog straight? Nganong mangyod na naman yung ani, oh? Ani, oh? Ani, napapay yung mga paana. Design, decoration. Nakatry mo o panyo, i-compare ninyo sa kanang pang-hotel nga tuwalya, nga daghan kaayong mga tawag ano basta kanang dili siya flat, daghan siya mga ana-ana ng mga particles, no? Murag pag isa pa lang nimo kaana tanggal yung tubig sa imong lawas, murag ani. Okay? So, the more nga daghan siya foldings, the more nga kusog ang surface area, kusog ang absorption. Mao na kung mupalit ka og tuwalya, dili tong tuwalya nga flat. Unsay nakaka-try na mo sa hotel nga marahalon? Na unsay tuwalya nila? Baga kaayo nga daghan kaayo mga murag-murag ana-ana. Okay, para pag anak nimo tanggal dayon. Tanaw ko ng panyo, anak nimo ang panyo, bilit pa yung oils. Okay, nga naman, dili siya meant for absorption. Okay? So, muna nga, eventually kailangan mo na sila. Okay? Ito. Transfer dito si... Na may charge at yan? Like, dito na lang. Okay? Question so far? Kailangan mo abdo, di ba? Kailangan mo abdo mo. Sa isla. Abdo sa isla. Ano man ha? Okay. Okay? Sige. Is histology difficult? Okay. Sige. Mahirap yung histology kasi magkakamukha sila. Do you agree? Because they look the same. Yes. That's why you always go back to simple columnar, simple squamous, etc. Kaya kung makalo ka ato, dali na namin mo siya ma-studyhan. Kaya ang mga glands, composed naman sila o different organ, different na mga epithelium o connective tissue. Ang best example na yun, kung saan yung nalalain namin, simple columnar. Kung saan yung nalalain sa yung lamina propria, connective tissue. What connective tissue? Kung saan? Dense, regular or irregular connective tissue. Okay? No, amigo, kung saan yung layer? Muscularis. So, kung saan yung tissue na nila? Muscularis.
tissue. What muscular tissue? Smooth, skeletal, or scarcha? Smooth. So kung kanina ka itong basic, katulad din siya. Okay? Ang lining niya na gamit pang absorption is simple columnar epithelium. Ang nasa baba ng simple columnar is dense connective tissue. Ang muscle na nasa baba is ang smooth muscle tissue. Dog na yung mga bilog-bilog dito, simple cuboidal epithelium. Anong batanan ko? Because basta glands ang nila istoryahan, that is simple cuboidal epithelium. Basta covering epithelium, pwede siya simple squamous, pwede siya simple or pwede siya stratified squamous. Basta absorption, simple columnar. Basta airway, simple pseudostratified columnar epithelium. Okay? Diba ligawas ko sa exam? Diba? Ang sige answerin nyo dito sa may trachea. Pseudostratified columnar epithelium. Okay? Sige. Si Rosa, ano naman to? Connective tissue net. What kind of connective tissue? Dense, irregular. Okay? Sige. So wala siyang submucosa. Wala siyang muscular mucosa. Okay? So anong nerve supply? Again, it's the parasympathetic fibers. Bakit na para? Why para? Bakit parasympathetic? Diba you have your sympa and parasympa? Sympa is diba yung para mo is rest and digest. Yung sympa is fight or flight. Do you still remember that? Ulit. Kapag sympa, fight or flight. Kapag parasympa, rest or digest. So where do you think nag-function ang imuhang gallbladder? Scenario. Put-upod ka niya. Pinilo yan Lorelia. Peñaranda. I-hold up ni Lorelia si Peñaranda. Okay, pagkagabihin niya, ano siya? Hold up. Bigay mo. Bigay mo. With ballpen. Okay? So, karoon, what do you think will happen to Peñaranda? Mag-rest or digest siya or mag-fight or fly? Fight or fly. Okay, kung i-hold up ka, kasi ma-feel mo, cool ba or relax ka? Cool ba? So, kasi may tabo sa mong heartbeat. Kusog inay. Kusog. Okay? Kung saka, kung si Peñaranda, ang iyang goal is sa mind, makatagan, right? Makatagan. So, kung magdagan siya, dapat maklaro niya iyang agyanay. So, ang imuhang eye, ang imuhang pupil, kung sabihin buhaton sa imong pupil, muda ko o gamay? Muda ko naman, para nagkasuha ang musulod, para makakita ka sa dalan. Okay? So, do you think, kung i-hold up si Peñaranda, maglaway siya? Maglaway siya, hindi? Hindi! Hold up! Because, yung kabaliktaran ng sympathetic nervous system is parasympathetic nervous system, which is salivation. Okay? Kinakaunan na, di ba? Kaya ang rest and digest. So, do you think i-hold up siya na ako siya kayo maglaway? Hindi. Do you think
yung na-hold up ka or hindi ka na-hold up? Yung hindi ka na-hold up. Kasi your function is to digest. Okay? So ano pa? No? Yes. O sige. May class factor. Ako di ay may class factor dito. O sige. Transfer, trans out na mo. Trans out. Tapos trans A na ang section A. Section B mo. Trans out na mo. Okay, you will have a continuation of the lecture. Actually, tapos na lang yung natin. Last slide na. Okay? Next. Ako later pa. Isang